Malinaw para kay Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez na ginampanan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang tungkulin nito sa nangyaring rotational brownouts noong mga nagdaang linggo. Sa pagdinig ng House Committee on Energy at Legislative Franchises, sinabi ni Rodriguez na maayos namang naiulat ng NGCP ang insidente. Ibinalik ang apektadong transmission line sa parehong araw at napanatili ang grid stability sa kabila ng pagkawala ng major facilities at generation capacity. Binanggit nito na naisaayos noong May 13 ang 500 kilovolt lines, partikular ang Ilihan-Tayabas line at ang Dasmariñas-Ilihan line. Iginiit din ng kongresista na ang mas malaking hamon sa power sector ay ang pagiging sapat ng supply at hindi ang transmission. Hanggang ngayon anya ay may yellow alert pa rin sa Visayas kung saan maraming planta ang apektado at nagpapatuloy ang generation deficiency sa grid operations. Ipinaliwanag naman ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza na naisaayos sa mga linya sa loob ng 8 at 12 oras na pasok sa required period. Dagdag ni Alabanza, obligado ang generating plants na tumalima sa operational at technical timelines para solusyonan ang problema sa grid, bagamat nag-shutdown ng ilang generating units. Samantala, inihayag ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na ang mga naranasang outages ay hindi dulot ng transmission line trippings, kundi hiwalay na insidente mula sa generating units. Was there compliance with the requirements of reportorial compliance or was there a violation? From the DOE statement, there was within 60 minutes a notification which was enough. There was no need for any picture because it was enough for them to be able to report on time and to be able to inform the stakeholders and our generation, companies. And they did it thanks to DOE and because the NGCP informed you. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.